So mga kaibigan, itong ang pag-uusapan natin ngayon ay itong sinasabing ni Duterte na ihiwalay ang Mindanao at determinado itong mga kaibigan na gagawin nga ito, isusulong nila. Ang sinasabi pa ni Duterte mga kaibigan, yung sinasabi sa UN, 'di ba, na sa UN daw, parang ginaya niya yung nangyari sa Sabah. Alam niyo ba yung nangyari sa isla natin sa Sabah? 'Di ba talagang yung Sabah sa atin naman talaga yun, 'di ba mga kaibigan? Pero alam naman natin na pinaano kasi yun pinarent, no? Pinarent siya sa Malaysia. Kasi noong mga panahon na ang Malaysia ay na-colonize ng British, no? So, nagre-rent doon ang Malaysia sa Sultanate ng Sulu. Kaso mga kaibigan, nung nagkaroon na ng independence ang Malaysia, no, ibinalik na ng British, ng Britain yung Malaysia sa kamay ng mga Malaysian mismo, no? Malaysian government, naging independent na sila mga kaibigan. Ang nangyari nito na naihiwalay ngayon, no? Kasi nagkaroon na rin tayo ng independence, no? Binigyan na tayo ng independence from Spain, no? Ng kumbaga sa history mga kaibigan, binili ng Amerikano yung Pilipinas, no, sa Spain para makalaya tayo. So, dito tayo sa Amerikano, no, sa American. And then, ang Malaysia naman ay sa British, no. So, nung nagkaroon na tayo ng independence, mga kaibigan, naihiwala at ang Malaysia nagkaroon ng independence, naihiwalay naman ang Sabah. Kasi nga sa ano sila British sila Britain, no. And then, mga kaibigan, ang ginawa ngayon, dahil magkaiba, America and then British naman ang sa kanila. Tinanong ngayon yung mga tao sa Sabah nung panahon na yon. Gusto niyo bang saan niyo gustong pumanig? Sa Pilipinas o gusto niyo maging Malaysian? Ang mga tao noon, mostly mga kaibigan, ay pinili nila na sumama sa Malaysia, yung Sabah. Kaya ang nangyari mga kaibigan ay naibigay talaga yung pamumuno doon sa Sabah, no, nasakop ng Malaysia, no? Sinakop ng Malaysia dahil ang mga tao mismo doon ay nag-decide na doon sila sasama sa Malaysia at hindi sa Pilipinas. So, yun ang naging dahilan mga kaibigan, simula noon, talagang sa Malaysia na sila napasama. Kaso mga kaibigan, bakit atin talaga, no, meron talaga tayong ebidensya na atin yung Sabah? Kasi ongoing pa rin yung pagbabayad nila, pagrerenta nila sa Sultanate ng Sulu. And even hanggang 2013, no, naputo lang yan mga kaibigan 2013 sa panahon ni Pinoy nung nagkaroon ng standoff ang Malaysian Army, Malaysian military at saka yung Sultanate of Sulu at yung kanyang Royal Army. Doon lang yan nang nagkaroon ng standoff. Doon yan mga kaibigan na hindi na nagbayad ang Malaysia sa Sultanate of Sulu. At si Pinoy, wala din naman siyang sinabi, wala siyang ginawa para maaksyonan yon. Hanggang sa ngayon mga kaibigan, hindi na sila nagbabayad ang Malaysia, hindi na sila nagrerenta. Parang talagang inangkin na nila. So, mga kaibigan, kaya nga pinaglalaban diba ng Sultanate of Sulu na pinapakita, eto yung mga renta nila sa amin. Kung hindi amin yan, yung Sabah na yan, bakit sila nagrerenta sa amin? No? Yung pinapakita nila yung mga resibo noon pa, no, na sa napakalumang panahon. So, pero hindi nga in-honor yon. Pero hindi yun ang topic natin. Yun ay akin lang sinasite sa inyo para pinapakita ako sa inyo mga kaibigan yung gustong palabasin ni Digong na ayon daw sa UN, pwede daw yung ganito, no? Magkaroon lang daw ng pirmahan, tatanungin ng lahat ng mga tao sa Mindanao, anong gusto nyo? Payag ba kayong ihiwalay ang Mindanao dito sa Luzon at sa Visayas? At yung sinasabi ni Duterte, kapag nanalo daw yung pirma na yes, no, mga kaibigan, at yan daw, mangyayari daw yan, mahihiwalay daw ang Mindanao, no? So kayo mga kaibigan, papayag ba kayo na ihiwalay ang Mindanao dito sa Luzon at saka Visayas?
Ako mga kaibigan, taga Mindanao ako. Misamis Oriental, doon ako sinilang, ang pamilya ko, doon kami, yung origin namin doon talaga. Doon kami lahat pinanganak, kaming mga magkakapatid, no? Nag-migrate lang kami dito sa Manila 1977 dahil may nangyari, no? May nangyari sa negosyo ng father ko. So, mahabang usapan yan, hindi ko na ikukwento sa inyo. Pero mga kaibigan, bilang isang taga Mindanao, against ako para ihiwalay ang Mindanao sa Luzon at saka sa Visayas. Unang-una mga kaibigan, kapag iniwalay mo ang Mindanao sa Luzon at saka sa Visayas, unang-una, ang Mindanao ay magiging isang bansa. Wala na, hindi na sila part ng Pilipinas. Hindi na sila Pilipinas, pwede na silang tawaging Republic of Mindanao, no? Kung ano man ang gusto nilang itawag dyan, o pwede na. Kasi sila na yan, sila na yung magiging government dyan, hiwalay na. And then, hindi na rin sila makakakuha ng mga kumbaga, funding. Wala na sila makukuhang funding sa Imperial Manila na tinatawag nila, no? Hindi na sila makakakuha ng kahit anong funds or kahit anong mga proyekto na dapat gawin dyan sa Mindanao. Wala na, talagang wala na mga kaibigan. Talagang totally separate na yan. Ganon ang mangyayari. At sabi nga mga kaibigan, napaka-pangit naman tingnan na sa ating flag, ang tatlong star ay magiging dalawa na lang. At mga kaibigan, pag titingnan nyo, Luzon, Visayas, wala nang Mindanao, no? Ang pangit tingnan, di ba mga kaibigan? Paano yun? Di ba dapat Luzon, Visayas, Mindanao? Pagkatapos magiging dalawa na lang star natin dahil Luzon, Visayas na lang. Wala nang Mindanao. So, dito, kung titingnan natin, yung sinasabi na ito ni RRD ay talagang baseless talaga mga kaibigan. At sabi nga gano'n ni Congressman Pimentel, napakatagal na talaga ito na merong nagpo-propose nito na ihiwalay ang Mindanao sa Luzon at saka sa Visayas, no? So, hindi na sila Pilipinas. Wala na, hindi na Pilipinas ang tawag doon kapag nangyari yun, mga kaibigan. Magiging isang bansa na sila. Ibang bansa na sila, mga kaibigan. At kailangan na nating gumamit ng passport. So, mga kaibigan, atin munang pakinggan si Pimentel, no? Na-ambush ko to mga kaibigan, na-ambush interview ko to. Atin munang pakinggan. Sir, ang ano ko lang gusto ko lang malinawan, di ba kapag wala yung Mindanao, magiging parang ibang bansa yun? Ridiculous. Di ba, sir? One more. Ridiculous. Ridiculous daw. Bakit hindi ginawa yun noon? Diba? Kaya nga po eh. Kasi yung panahon yung kay Ruben Cano, buhay pa ako yung suspects. It was just, gusto talaga mag-presidente. Maganda. Tsaka at that time, medyo alanganin talagang budget sa Mindanao. At that time. After 7, upwards, ay naman, okay sa kami. Well now, kukulangan ako. Yun ang best. Okay naman sila. Wala nang gulo, wala nang girls. Tapos meron pa rin kunting away-away. Hindi na katulad noon ba? Kasi satisfied din ang projects, sarili, own government, national. Kaya sabi ko, ang galing yung tatlong star. Kaya kami dito. Kaya nga sir, medyo nawindang ako kasi taga Mindanao po ako, Misamis Oriental. Ako mo, ma? O yung mama ko po ay kaibigan po yung inyong noon, si Pimentel po. Yun, Ay. kaya sabi ko, bakit? Yung matandang Pimentel. You know, he was con delegate kasama ng daddy ko. Hindi naman pinag-usapan tanggalin yung medal. Kaya nga po. Nene Pimentel. Propaganda. Kaya nga po, nakakagulat na lagi na kapag Propaganda lang daw yan. Kasi noon pa yan mga kaibigan, si Ruben Canoy, no, isang kongresista, talagang nagano pa nga sila, no, na magkakaroon na ng passport sa Mindanao, no? Magiging magiging isang separate na siya na state or bansa. So pero hindi yan nagtatagumpay mga kaibigan kasi nga biro mo maliit lang tayong bansa Luzon, Visayas at Mindanao, no?
Tapos gusto nyo pang ihiwalay dahil lang sa inyong mga selfish ambition, di ba mga kaibigan? Kasi kung titingnan natin bakit nila gustong ihiwalay ang Mindanao, isa lang ang ano niyan mga kaibigan eh. Kung napakinggan nyo yung sinasabi ni RRD mga kaibigan, si Alvarez daw yung parang yung mamumuno pagkatapos kapag andito daw yung pagpupunta daw yung ICC, itatago daw siya ni Alvarez, di ba? Na ano niyo yun mga kaibigan, yung sinasabi niya na so makikita natin meron talagang selfish no na ambisyon, meron talagang interest na iba no na kaya nila gustong ihiwalay ang Mindanao para magawa nila ang gusto nila. Kasi nga mga kaibigan, hindi na sila presidente, no? Si Duterte hindi na siya presidente at parang hindi nila matanggap ngayon na wala na sila sa power, no? At isa pa mga kaibigan, alam naman natin na ito ay isang isang option din mga kaibigan, kumpas ng China. Option yan nila ng China kasi kita nyo kung hindi kayang sakupin or kung hindi kayang hawakan sa leeg ng China ang ating Pangulo, no, Bongbong Marcos, syempre gagawa sila ng paraan, di ba? Dami nga nilang ginagawa mga kaibigan Andoon yung destabilization. Naniniwala ba kayo na yung sinasabi nila na wala naman daw destabilization, hindi naman daw kasama, sinasabi ni RRD, hindi naman daw siya kasama doon, wala naman daw silang pinaplano na destabilization, pero kita mo naman kapag siya ay nagsasalita mga kaibigan, no? Yung mga sinasabi niya, may mga paniwagan siya, nasasabi niya sa military, o kayo na bahala, o mag-take over kayo, o ganito ang gawin nyo, sirain nyo yung kongreso, o ang dami nilang, kumbaga mga kaibigan, ang dami niya mga statement na hindi magaganda, na talagang nagtitrigger no, sa mga tao na hindi nag-iisip, nagtitrigger para magalit sa gobyerno. Parang naghahanap sila ngayon ng mga bagay para talagang sirain talaga nila ang gobyerno ni PBBM. At ito nga mga kaibigan, no, sa dami ng kanilang ginawa, at eto naman ipopropose naman nila ang paghihiwalay ng Mindanao at saka ng paghihiwalay nila sa Mindanao from Luzon and Visayas. So talagang sabi ni Pimentel, ridiculous. Kasi nga, eto nga mga kaibigan, pirma nga lang babaguhin nga lang yung economic provision ng ating Constitution. Hindi pa niya magawa. Mga kaibigan, no, hindi pa magawa. Babaguhin lang ang economic provision. Kaunting-kaunti lang yun. Hindi pa, ayaw pa nila. Nagre-reklamo pa sila. How much more kapag eto na, isi-separate na ang Mindanao, mga kaibigan. Kita nyo yung talagang, tama talaga, no? May sayad na talaga. At malaki na talaga ang epekto ng fentanyl. Kasi, yung mga sinasabi niya ay talagang nakakatawa at talagang hindi siya maaaring gawin. Kasi sabi nga ni Pimentel, Congressman Pimentel, noon pa yan, maraming nagpo-propose na ganyan, no? Yung may mga interest, no, na talagang sila ang mamuno sa Mindanao, pero hindi talaga yan nagtatagumpay. Kasi mga kaibigan, isang bansa tayo Luzon, Visayas at Mindanao. At kahit na tayo ay hiwa-hiwalay, no, dahil sa ating isla tayo isla, mga kaibigan, kailangan mo pang lumipad, no? Mag-airplane, kailangan mo pang magbarko para makapunta ka ng Mindanao, makapunta ka ng Visayas. Pero kahit na ganoon, archipelago tayo, kahit na tayo ay watak-watak, no? At binabind lang tayo ng mga karagatan natin. Pero iisa ang ating lahi, iisa ang ating dugo na nananalaytay sa atin. Tayo ay mga Pilipino. So hindi tayo pwedeng paghiwa-hiwalayin, mga kaibigan. And kita nyo kapag naghiwalay ang Mindanao, anong itatawag natin sa kanila? Yung aming mga relatives, halos lahat nasa Mindanao. Sa mga kapatid ng mother ko, mga kapatid ng father ko, parang yung mama ko lang ang napuntang Maynila ay yung mga kapatid naman ng mama ko nasa Mindanao lahat, di ba? So, ano yan? Magiging foreigner na tayo? Magiging foreigner tayo, mga kaibigan, pagkatapos kailangan natin mag-passport,
no? Kasi pupunta tayo ng Mindanao, magiging isang ibang bansa na siya. So, ridiculous talaga. Isang bagay na naiisip lang ng mga tao na may mga sayad, di ba? May sayad. At dahil sa kakagamit ng fentanyl, no? With Mary Jane, no? With Mary Jane pa, ay talagang nagkakasayad na ang kanilang utak, no? So, mga kaibigan, bakit hindi na lang talaga sila sumuporta sa gobyerno, no? Mga kaibigan, mahihirapan sila dahil nga hindi talaga sila magsusuporta, mga kaibigan. Bakit? Kasi nga, meron silang interest. At nakikita nila dito, mga kaibigan, no, yung sinasabi na ICC, yan, darating ng ICC, mga kaibigan, nakikita nila at talagang sila ay natatakot na, no? Na andyan na, darating na ang ICC at talagang aarestuhin sila. Kaya, pag iniwalay nga naman nila ang Mindanao, mga kaibigan, kayang-kaya na nila gawin ang lahat ng mga bagay na gusto nilang gawin. At pwede na rin ulit sila maghari-harian sa Mindanao at ibabalik na naman nila ang mga drug trade, mga kaibigan. Yung drug trade sa Mindanao. No? Na sino ba, according to the Las Cañas, at hindi lang si Las Cañas, si Asierto at yung iba pa ng mga pulis, mga kaibigan, na nag-imbestiga nito, according sa kanila, mga kaibigan, si Duterte, ang Lord of all drug lords. At meron yan sila dyan, mga Shabu Laboratory, meron silang, sila yung palaging may mga shipments from China, ang mga laman ay mga illegal na droga. So mga kaibigan, yan ang dahilan kung bakit gusto nila na ihiwalay ang Mindanao para magawa nila ang lahat ng gusto nilang gawin, mga kaibigan. Kasi kapag separate na nga naman ang Mindanao, wala nang pakialam si PBBM. Hindi na niya pwedeng pakialaman pa ang Mindanao. Kasi kita niyo sa panahon niya, mga kaibigan, sa panahon ni Duterte, hindi niya naisip to. Kasi siya yung siya yung presidente. Siya yung namamahala sa buong Pilipinas. Pero ngayon na iba ang Pangulo, naiisip nila ito dahil nga para sa kanilang selfish interest. Para nang sa ganon, magawa nila lahat ng gusto nilang gagawin. No? Yung mga illegal na aktibidades nila ay maibabalik na naman nila. Watching here, Ma'am Juan Historiador. Hi, maraming po salamat sa panonood, Juan Historiador. Maraming pong salamat. Ay, thank you sa kape. Yan. Maraming po salamat sa panonood, no? Nag-enjoy po ako doon sa ating collab, no? Sir Juan Historiador, no? So, hindi yan magaganap, no? Sabi ni, hindi daw magaganap. Opo, hindi po talaga yan magaganap dahil ayaw po ng mga Filipino ng ganyan. Dahil iisang lahi lang po tayo, maliit na bansa, at hindi po natin yan gusto yung ganyan magkakawatak-watak tayo, no? So, mga kaibigan, sinasabi ni RRD, kailangan na talagang ang Mindanao mag-separate kasi ang daming pangulo na dumating ay pinapabayaan ang Mindanao. Ang liit-liit daw ng budget, mga kaibigan. At halos lahat daw ng pangulo, wala daw hello. Sa totoo lang, no? President Marcos Sr. Pagmulat ng mata ko, President Marcos Sr. na ang Pangulo. Nasa Mindanao kami. Mga kaibigan, kabi-kabila ang nakikita ko na pagpapaganda, pagpapatayo ng mga bridges. Sa totoo lang, mga kaibigan, yan ang natatandaan ko nung kabataan ko, nung ako ay nasa Mindanao. No, nasa Cagayan de Oro kami noon, mga kaibigan. Kabi-kabila, nagpapagawa ng mga bridges, nagkakaroon ng mga widening, pinapaganda ang mga roads, and then nagpagawa ang Pangulo, no? Ferdinand Marcos Sr., nagpagawa ng mga state universities. Marami, iba-ibang dako ng Mindanao. Merong Mindanao State Universities, ginagawa. Talaga makikita ko, hindi naman niya pinabayaan ang Mindanao. And even, mga kaibigan, talagang andoon, nakakakuha kami ng mga libreng gamot, mga libre na mga gatas, libre na mga grocery, may bigas pa. Marami, mga kaibigan, mga pinamimigay noon, lalo na sa
bigla na lang makikita namin nagkakagulo sa plaza. Ano kayang meron sa plaza? Yun pala, may mga binibigay na, no? Galing sa gobyerno, mga kaibigan. Talagang nakita ko noon sa panahon ni President Marcos, hindi naman niya pinabayaan ang Mindanao, no? At talagang sagana sa proyekto ang Mindanao. And even yung aming baryo, mga kaibigan, Misamis Oriental, no, yung baryo namin na kung titingnan mo ay talagang baryo talaga siya. Nagpagawa doon ng College of Fisheries. Bakit College of Fisheries? Siyempre, mga karagatan yun eh. Alangan namang magpapatayo ka ng college doon, no? Hindi naman naaayon sa environment, 'di ba? Yung environment namin doon, puro karagatan siya eh, coastal eh. Siyempre, kapag magpapatayo ka dyan ng mga kolehiyo, kailangan yung makakatulong doon sa mga tao na nandoon, no? So, College of Fisheries, pinagawa din yan, mga kaibigan. At marami pang mga state universities. Kaya masasabi ko, sa panahon ni President Marcos, hindi pinabayaan ang Mindanao. Kaya lang, nung wala na si President Marcos, Cory Aquino at kung sino-sino pang mga pangulo, baka doon nag-umpisa na talagang napabayaan ang Mindanao. So, mga kaibigan, sabi nga ng mga kongresista na nakausap namin, no? Noon, noong mga panahon ng mga dilawan, talagang napabayaan ang Mindanao. Talagang hindi siguro na bibigyan ng maayos na budget, na malaking budget. Pero mga kaibigan, ano yan eh, pagdating ng mga 2007, 2009, okay na. Talagang nabigyan na talaga sila ng maayos at malaking budget. Lalo na ngayon, mga kaibigan, sa panahon ni President Marcos Jr., talagang binibigyan na. At lalong-lalo na sa panahon ni Duterte, 51 billion Davao. Mga kaibigan, sa panahon naman ni Duterte, pili lang, hindi lahat ng Mindanao, hindi lahat ng parte ng Mindanao. Particularly sa Davao lang ang merong 51 billion. Pero yung sa iba, wala, no? Kaunti lang, no? So, makikita natin dito na sa panahon nila, binusog nila ang kanilang mga sarili, no? Mga kaibigan, kaya eto ang gusto nila ngayon, talagang i-separate ang Mindanao. Nang sa ganon, ay makamkam na naman nila yung mga taxes ng mga tao sa Mindanao, mga kaibigan, at sila na naman ang maghari at magawa na naman nila ang kanilang mga aktibidades dyan sa Mindanao. Yun ang reason kung bakit gusto nila yan na i-separate. At alam naman natin, mga kaibigan, di ba, na sa Mindanao, anong sabi ni Duterte? Gawin nyo na kaming province of China. Pwede na nilang magawa yun, mga kaibigan. Magiging province of China ang Mindanao. Ito tanong ko sa mga taga Mindanao. Okay lang ba sa inyo maging province of China? Okay lang ba sa inyo, mga taga Mindanao? Ako, taga Mindanao ako. Okay lang ba sa inyo na kayo ay maging under sa China na isang komunista? Okay lang ba sa inyo yan? Maraming po salamat kay Debbie Arellano sa pag-send ng 100 stars. Maraming po salamat. Mga kaibigan, kung yan ay okay sa inyo, sa akin ay hindi okay. No? Hindi okay sa akin ng Mindanao ay maging komunista o maging province of China. No? Kaya mga kaibigan, magsalita tayo at talagang ipakita natin na talagang itong sinasabi ni RRD na paghihiwalay daw ng Mindanao, yan ang sinusulong nila. Yan, mga kaibigan, ay hindi magtatagumpay dahil ayaw ng mga tao na ihiwalay ang Mindanao.